Sa border town, isang grupo ng mga demon beast ang sumugod patungo sa mga pader na may mga mababangis na layunin. Ang mahusay na sinanay na mga sundalo ay hindi nabigla sa mabangis nilang pagsalakay, na nakipaglaban na sila sa mga halimaw nung nakaraan bago pa sila. Ang dating inakala nilang hindi matatalo ng mga demon beast, ay kaya nilang labanan sa disiplinadong pagtatanggol. Nakahawak si Vanner sa kanyang sibat, handang tusukin sa katawan ng isang infected na lobo na umaatake patungo sa kanya. Sa kanyang mga pagsasanay, sinaksak niya ang halimaw at inihulog ito sa harap ng mga pader. Ito ay naging pangunahing katangian na ng mga sundalo, ang kanilang mga galaw at instincts ay nahasa na sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng mga hindi na mabilang na mga labanan. Ang mga demon beast ay walang humpay na umaatake sa mga pader nitong nakalipas na ilang oras, pero ang mga sundalo ay nananatiling matatag. Tinitingnan ni Vanner ang mga sundalong nagbabantay sa mga pader ng may katatagan, na pagtanto na sa loob lamang ng ilang buwan, ginawa ng kanyang kamahalan ang mga lalaking ito na maging makapangyarihang mga mandirigma na may kakayahang magdepensa laban sa nakakatakot na mga kalaban. Nung dati, ang mga kabalyero lamang mula sa Chengdu Stronghold ang pumipigil sa mga walang humpay na pag-atake, ngunit ngayon ang mga sundalong ito ay nagpapatunay na pareho silang may kakayahan at kahusayan. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang mapanganib na hybrid na nilalang, pero ang mga sundalo ay nanatiling walang kibo. Ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano, habang sila ay naghihintay para sa halimaw na mahulog sa kanilang bitag. Pumunta si Lightning sa kanyang posisyon, nakahanda at alerto na para sa aksyon. Biglang sumigaw ang isang sundalo na nasa loob na ng pader ang hybrid creature. Sumigaw si Roland sa kanyang utos, inutusan ang lahat na maghanda para sa laban. Sinimulan ni Lightning ang paghagis ng mga bato sa hybrid, dalubhasang hinihikayat ito patungo sa kanyang direksyon. Nagalit ang halimaw at nagsimulang habulin si Lightning habang isinama ni Nightingale si Anna sa Shadow Dimension. Lumabas si Anna mula sa isang portal, inilabas ang kanyang kapangyarihan upang lamunin ng apoy ang hayop. Sa loob ng ilang segundo, ang hybrid ay nasunog at naging isa na lamang itong alikabok, wala ng panganib. Ang iba pang mga demon beast ay bigla nang umatras, natarante sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Itinuro ng isang sundalo ang kalangitan kung saan umaatras ang mga ulap, na nagbibigay daan sa mainit na sinag ng sikat ng araw. Ito ay hudyat na ng pagtatapos ng buwan ng mga demonyo, at ang mga sundalo ay nakahinga na ng maluwag. Di nagtagal pagkatapos magtagumpay sa labanan, tumayo si Roland sa isang stage, nakatingin sa kanyang matatag na mga sundalo. Inanunsyo niya na ang buwan ng mga demonyo ay opisyal na natapos, at ang mga tao ay sumabog sa pananibik at hiyawan. Lahat ay sumisigaw ng, mabuhay ang ating kamahalan, niluluwalhati nila si Roland para sa kanyang hindi natitinag na pamumuno. Pagkatapos ay naglaan si Roland ng ilang sandali upang purihin ang katapangan at kabayanihan ng kanyang mga sundalo, pinuri sila sa kanilang magiting na pagsisikap sa pagprotekta sa kanilang bayan laban sa mga demonyong hayop. Sa kabila ng mga pagtatangka ng Chengdu Stronghold na pilitin ang border town na sumuko sa pamamagitan ng hindi pagsuplay sa kanila ng mga pagkain, napatunayan ang tagumpay ng border town ay kaya nilang tumayo sa kanilang sarili. Sa sobrang pagmamalaki, inihayag ni Roland mula sa araw na ito, ang unang araw pagkatapos ng buwan ng mga demonyo ay opisyal na tatawaging Victory Day. Isang malaking piging at pagsasalo ang gaganapin sa bayan upang ipagdiwang ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Sinindihan ni Axe ang ceremonial fire, na nagpasiklab sa pagsisimula ng pagdiriwang. Nagkalat ang mga tao sa bawat daanan, sumasayaw at umaawit ng may kagalakan, magkahawak kamay at nagsasaya sa kaluwalhatian ng kanilang tagumpay. Ang hangin ay napuno ng mga ingay ng tawanan at ang bango ng masasarap na pagkain habang ang mga tao sa border town ay sobrang saya sa resulta ng kanilang mahirap na labanan. Nakaramdam ng pagmamalaki at kasiyahan si Roland habang pinagmamasdan niya ang masiglang pagdiriwang sa bayan. Alam niya na ang tagumpay na ito ay hindi lamang magtatapos sa buwan ng mga demonyo, dahil ito rin ang simula ng isang bagong kinabukasan para sa mga tao sa border town. Sa paglipas ng mga araw, ang pagdiriwang na ito na araw ng tagumpay ay magiging isang minamahal na nilang tradisyon, isang paalala ng katatagan at kagitingan ng bayan sa pagharap sa mahirap na labanan. May ngiti sa kanyang mukha, si Roland ay bumalik sa kanyang pribadong hardin kung saan naghihintay sa kanya ang isang piging.
Ang mga witch, na gumanap ng mahalagang papel sa tagumpay laban sa mga demonyong halimaw, ay naroon upang batiin siya. Napuno ang hangin ng mabango ng masasarap na pagkain, at hindi maiwasan ni Roland ang pagpapasalamat sa pagsama ng mga naggagandahang grupo ng mga witches. Habang lumalalim ang gabi, patuloy na nagkakasiyahan ang grupo sa kanilang pribadong piging. Ginamit ni Anna ang kanyang mahika upang lutuin ang manok ng perpekto, habang si Noah ay sabik na naghihintay sa kanyang pagkain. Ipinakita ni Nightingale ang kanyang kahangahangang kasanayan sa kutsilyo habang hinihiwa niya ang karne, na nakakuha ng papuri mula kay Wendy. Samantala, nagpakasawa naman si Lightning sa matamis na prutas na alak, ngunit binalaan siya ni Wendy na huwag magpasobra dito. Hindi mapigilan ni Roland na mapangiti sa pagkakaisa at saya na nararamdaman. Bigla siyang ginulat ni Lightning sa pamamagitan sa paglusot sa kanyang likuran at paghalik sa kanyang pisngi. Namula ng gusto si Roland, hindi sigurado kung paano magre-react. Ipinaliwanag ni Lightning na sa kanyang bayan, tradisyon para sa mga batang babae na gumawa ng inisyatiba at halikan ng Panginoon upang ipagdiwang ang isang tagumpay. Iniisip niya kung may katulad na tradisyon ito sa Grey Castle. Si Roland, sinusubukang ibalik ang kanyang katahimikan at i-defuse ang hindi magandang sitwasyon, at iminungkahi na si Lightning ay lasing lamang at kailangan ng magpahinga. Ngunit umalma si Lightning, na sinasabing hindi pa siya natalo sa kompetisyon sa pag-iinom. Humingi ng tulong si Roland kay Anna, at ngumiti lang siya, nasiyahan sa masayang sandali. Nang malapit nang matapos ang kasiyahan, bumalik si Roland sa kanyang kastilyo. Siya ay nagpakasawa sa ilang mga dagdag na inumin, at ang makulimlim na kalangitan sa gabi ay naliwanagan ng mahinang kislap ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Nakita ni Roland ang kanyang sarili na nakaharap sa isang nag-iisa na tao sa pasilyo. Gumawa siya ng ilang pansamantalang hakbang patungo sa kanya at sinalubong siya ng tingin, sinusubukang tiyakin sa kanya na ang pangyayaring nakita kanina ay isang aksidente lamang. Gayunpaman, nagulat si Anna kay Roland sa kanyang sinabi. Wala siya rito para tanungin siya tungkol sa nangyari kanina. Sa halip, inamin niya na hindi tulad ni Lightning, imposibleng maisip niya ang paggawa ng anumang mapangahas sa harap ng lahat. Kaya, hinintay niya dito si Roland. Bumilis ang tibok ng puso ni Roland matapos marinig ang pag-amin ni Anna. Ang dalawa ay gumawa ng isa pang hakbang paabanti, papalapit ng sabay. Ibinaba ni Roland ang sarili habang si Anna ay nakatindig sa kanyang mga paa. Tumingin ng malalim si Roland sa mga mata ni Anna at dahan-daang yumuko. Ramdam ng dalawa ang mainit sa isa't isa sa kanilang mga mukha. May kabadong tingin sa magkabilang panig, nawala ang mundo sa kanilang paligid saglit habang dinadamdam nila ang espesyal na sandaling ito. Marahang naglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Sa huli, pagkatapos ng tila walang hanggan, humiwalay sila sa isa't isa, namumula ang kanilang mga mukha at bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Pinati nila ang isa't isa, magandang gabi, at mabilis na nawala sa hallway. Gabi na, pero nakasandal pa rin si Wendy sa kanyang kama, binuklat ang librong hawak niya. Para sa kanya, ito ay isang pambihirang sandali ng paglilibang, isa na hindi niya kailanman pinangahasang isipin noon sa Witch Association. Habang sinimulan niyang basahin ang libro, kakaiba ang pakiramdam niya na hindi nito binanggit ang anumang bagay tungkol sa pangalan ng Diyos at pinalitan ang bawat kahalili ng paggamit lamang ng Pope. Parang isang tao ang kasangkot sa lahat ng bagay sa buong kasaysayan. Hindi ito makatuwiran. Halos parang sinadya nilang minamaliit ang lahat. Ito ang mga sinasabi ni Wendy bago naputol ng bigla ang pagsulpot ni Nightingale. Isinara ni Wendy ang libro at malumanay ng ngiti ang sinalubong kay Nightingale. Kinapa ni Nightingale ang sarili niyang leeg, mukhang pagod na pagod habang inihatid niya si Noah pauwi. Tinanong ni Nightingale kung kumusta na si Lightning at binanggit niya na tila marami na siyang nainom ngayong gabi. Napangiti si Wendy at sinabing nakatulog na si Lightning pagkahiga niya sa kanyang kama, bumubulong-bulong at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ama. Kung tutuusin, bata pa lang si Lightning, dagdag ni Wendy. Lumingon si Nightingale kay Wendy at inagaw ang libro sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya na sinabi ng kanyang kamahalan na ang pagbabasa ng mga libro sa gabi ay masama sa mata. Pagkatapos ay humiga si Nightingale sa kama ni Wendy at tumitig sa kisame.
Mabilis na napagtanto ni Wendy ang kakaibang ugali ni Nightingale at tinanong kung ang ginawa ni Lightning ngayong gabi ang dahilan ng kanyang reaksyon. Bahagyang namula ang mukha ni Nightingale habang nauuto itong itanggi, ngunit tumawa si Wendy at pagkatapos ay naging seryoso ang tono. Pinaalalahanan niya si Nightingale na ang kanilang misyon ay tulungan si Prinsipe Roland na umakyat sa trono at maging hari ng Grey Castle. Tiwala si Wendy na pamamahalaan ni Roland ang kaharian ng makatarungan at magbibigay ng ligtas na kanlungan para sa lahat ng kanilang mga kapatid na babae. Gayunpaman, alam din ni Wendy na bilang hari, sa kalaunan ay kailangang pakasalan ni Roland ang isang anak na babae ng pamilya ng isang prestihiyosong duke o isang taong may katulad na katayuan. Nang ang mga araw na ito ay sasapit na sinasabi niya kay Nightingale, na nagpapaalala sa kanya na sila ay mga witch at hindi makapag-anak, ang ekspresyon ni Wendy ay napalitan ng kawalan ng pag-asa, habang ipinaliwanag niya na ang mga witch ay ipinanganak na may kakaibang kapangyarihan ngunit may kapalit naman itong walang kakayahang manganak. Nauunawaan ni Nightingale na ito ay isang kapalaran na kailangan niyang tanggapin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Habang nililinis ng ilang grupo ng mga sundalo ang daan, naalala ng ilan sa kanila ang kanilang misyon na magtanggol laban sa buwan ng mga demonyo, na ngayon ay matagumpay na natapos. Marami ang tiyak na babalik na sila sa dati nilang trabaho sa mga minahan, pero mamimas nila ang trabaho sa militar at ang buwan ng sweldo. Tiniyak naman sa kanila ni Vanner, ang kanilang leader, na hindi mabubuwag ang samahan. Gayunpaman, hindi maiwasan ng isa sa mga miyembro ng squad na magtaka kung ano ang silbi ng pagpapanatili sa kanila ngayong tapos na ang buwan ng mga demonyo. Lumipat ang tingin ni Vanner sa palasyo ni Roland, na alam sa tingin sa kanyang mga mata. Alam niyang magkakaroon sila ng sagot bukas. Kinaumagahan, ang tunog ng pagtitipon na busina ay nagsama-sama sa lahat ng mga sundalo. Si Axe, ang kanilang commanding officer, ay tumayo sa kanilang harapan at naghatid ng balita na desisyon ng kanilang kamahalan na tipunin silang muli. Ipinahayag niya na nagawa ng mga sundalo ang kanilang unang misyon, matagumpay na ipagtanggol ang border town laban sa mga demonyong hayop. Pagkatapos ng 3 buwan at 6 na araw ng mahirap na labanan, ang kanilang katapangan ay kinilala ng kanilang kamahalan. Mula sa araw na ito, opisyal ng magiging personal army ng kanilang kamahalan ang civilian military. Ang mga sundalo ay nagsaya at nagpalitan ng mga nasa sabik na bulong, tuwang-tuwa na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo sa ilalim ng kanilang kamahalan. Ang mga salita ni Axe ay nagtanim sa kanila ng isang pakiramdam ng pagmamalaki at layunin. Alam na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi minsan napapansin. Lumingon si Axe para harapin ang grupo, nagniningning ang kanyang presensya habang nagsasalita. May gusto bang umalis ngayon dito? Tanong niya, na determinado ang boses at hindi natitinag. Ang isa sa mga lalaki ay pansamantalang nagtaas ng kanyang kamay at nagtanong. Ano nga ba ang isang regular na personal army? Tanong niya. Ibig bang sabihin ay ipagkakaloob sa atin ng kamahalan ng pagiging kabalyero? Sandaling huminto si Axe, pinag-isipang mabuti ang kanyang tugon bago ito sabihin ng may awtoridad. Ang isang regular na personal army ay isang tunay na army, paliwanag niya. Ang kanilang misyon ay makisali sa mga tunay na aktibidad ng militar na may tanging layunin na protektahan ang kanilang kamahalan at ang kanyang teritoryo. Sa madaling salita, ikaw ay magiging propesyonal na sundalo na nagsasanay araw at gabi, mag-iba man lagi ang panahon at klima, upang makamit ang sukdulang tagumpay. Biglang, isa pang boses ang nagsalita sa karamihan, na nagtatanong sa pangangailangan para sa isang personal army na kung sila naman ay nakikibahagi na sa mga military activity. Ano ang pinagkaiba? Tanong niya. Hindi nagpatalo si Axe sa kanyang tugon. Ang pagkakaiba, sagot niya, ay magkakaroon ng mas madalas na pagsasanay, isang mas mahigpit na sistema, at mas kapaki-pakinabang na mga benepisyo. Sa sandaling binanggit ni Axe ang pag-asam ng higit pang mga gantimpala, isang kapansin-pansing ingay ng kasab-ikan ang bumalot sa karamihan. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw upang malaman ang higit pa, sabik na malaman kung ano talaga ang kanilang paninindigan upang maintindihan. Pinagdikit ni Axe ang kanyang mga kamay at tinitigan ang mga tao, seryoso at desidido ang kanyang tono. Ang isang propesyonal na hukbo ay magpapakilala ng isang formal na sistema ng may mga ranggo ng militar, paliwanag niya. Ang mga mahuhusay sa labanan ay magkakaroon ng pagkakataong umangat sa mga ranggo, maging mga opisyal na tulad ko.
At kasama ng ranggo na iyon ang isang malaking sweldo at isang lupain ng iyong sarili. Ang grupo ng mga lalaki ay naghuhumindig sa pananabik at pag-asa, ngunit ang mga salita ni Axe ay nagsilbing isang nakababahalang paalala ng seryosong katangian ng kanilang misyon. Gusto kong linawin, pagsisimula niya, ang kanyang tono ay matatag at hindi natitinag. Ang sistema na ating itatatag ay dapat sundin ng walang pagbubukod. Mula sa puntong ito, ang mga patakaran ay mag-iiba. Anumang mga kabiguan sa pagkumpleto ng mga misyon, mga pagkilos ng desertion, pag-aalsa, o mga gawa ng pagtataksil, pati na rin ang iba pang mga paglabag, ay hindi papayagan. Ang mga lalaki ay maiging nakikinig, ang kanilang pananabik ay nababalot ng presensya ng babala ni Axe. Mabigat ang parusa sa mga ganitong paglabag, pagpapatuloy niya. Ito ay hindi na isang bagay na kung may lalabag ay wala ng itlog para sa tanghalian. Depende na ito sa mga paglabag, ang mga parusa ay maaaring mula sa pagtanggal bilang sundalo, pagkaalipin, pagkakulong, o kahit kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Natahimik ang silid nang marinig ang mga salita ni Axe, lubos na naiintindihan ng mga sundalo ang kaseryosohan ng kanilang serbisyo. 3 buwan lamang ang nakalipas, wala ni isa sa kanila dati ang nag-iisip na manatili rito, na may lupa, pera, at iba pang materyal na ari-arian na tila walang kabuluhan dahil sa patuloy na panganib na kanilang kinakaharap sa buwan ng demonyo. Ngunit ngayon, nagpasya silang manatili, at ang pag-asang makipaglaban para sa kanilang kamahalan ay nagbigay sa kanila ng bagong tuklas na layunin. Kung ikukumpara sa walang katapusang pagpapahirap sa minahan, paggugol ng kanilang mga araw sa mga bato at lupa, ang pakikipaglaban para sa mas malaking layunin ang mas tamang gawain. Pero biglang naputol ang tensyon sa matalim ng ngiti ni Axe, at nagpakawala siya ng malakas na tawa. Huwag kayong magkakamali. Matagumpay niyang idineklara. Kayong lahat ay bahagi na ngayon ng regular army ng kanilang kamahalan. Ang mga lalaki ay sumabog sa hiyawan at sa sobrang excitement, naghampasan ng bawat isa sa likod at nagpapalitan ng mga pagbati. Hindi nag-aksaya ng oras si Axe sa pagsabi sa bago nilang gagawin, mabilis na inanunsyo ang unang pagsasanay sa araw na ito. Ang pagsasanay nila sa kagubatan.